Mga kapanalig, magandang umaga na naman muli sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isang araw na pagninilay na ibinibigay sa atin ng ating simbahan. Napakabilis talaga ng daloy ng panahon. At ngayon ay nasa ika-17 linggo na tayo ng karaniwang panahon. At mukhang napaka-challenging ng mga pagbasa natin na maganda talagang pagnilayan natin araw-araw. Sa araw na ito, sa Lunes, Hulyo 26, sa ika-17 linggo ng karaniwang panahon, inaanyayahan na naman tayo ni Mateo sa isang pagninilay. At ang pagbasa natin ay kinuha sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 31 hanggang 25. At ang sabi dito, noong panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy. Ano pat na pupumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalihim mula ng likhain ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, ng nakalipas na linggo ay palagi tayong nakarinig ng mga talinghaga. Ano ba itong talinghagang ito? Ito yung mga kwento na hindi man diretso o direkta na sinasabi ni Jesus kung ano ang gusto niyang ibig sabihin, kundi dinadaan niya sa isang kwento na naka-angkla o nakagamot sa karanasan at sa realidad ng buhay. Halimbawa, gaya lang ng ating pagbasa ngayon. Narinig natin na si San Mateo ay nagsasalaysay ng sinabi ni Jesus, inihambing niya ang kanyang kaharian, ang kanyang paghahari sa isang talinghaga. At dito sa puntong ito, 2 mabigat na talinghaga ang ginamit ni Jesus. Una, ginamit niya ang talinghaga na ang paghahari ng Diyos ay parang isang tao na nagtanim ng butil ng mustasa. Pangalawa, at ang sabi niya ay pareho din sa isang tao na gumawa ng tinapay at diyan sa minasan niya ay hinaluan niya ng libadura upang ang harina na ginamit niya ay umalsa. Ano ba ang ibig sabihin nito? Una, yung paggamit ni Jesus ng talinghaga ng isang mustasa. Alam mo ang mustasa, no? Halimbawa, kung tingnan natin yung the way we understand it, no? Sa amin na mga Ilonggo, yung mustasa ay isang uri ng gulay, no? Na kung hindi mo kilala, akala mo damo, masarap 'yon, no? Na ginagawang parang salad, may bulaklak nga 'yan, no? Appetizer. Pero sa tingin ko, sa pagkakilala ko ng mustasa na isang gulay, ay iba ito.
Kasi yung mustasa na kilala ko ay hindi ito lumalago at hindi ito lumalaki na parang punong kahoy. Gaya ng sinabi ni San Mateo. Siguro yung maihintulad ko sa mustasa na sinasabi ni San Mateo ay yung parang isang puno ng kahoy na tinatawag natin na mansinitas. No? In other words, in other term, in Ilonggo we called it sarisa. In 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 Bisaya, in Cebuano, they called it alatilis. But I believe here in Tagalog, they called it maybe as mansanitas. No, parang maliit na bunga, yung pag mahinog, minsan parang red orange or parang pink din. Maliliit yung mga butil, ang sarap kainin. Minsan pag umalis ako, pupunta ako ng mga area para magmisa kasi tumutubo lang yan, parang wild. No, kinukuha ko yan at kinakain. Palagi, maraming mga ibon ang kumakain ng bunga na yan kasi maliliit. No, maliit pa sa julin. Minsan parang julin. No, at marami makita natin diyan, tinatanim yan, yung punong yan. Pag maraming may mga alagang manok, no, pangsabong. I don't know kung na-picture out niyo yung ibig kong sabihin. Pero ang bunga ng mansinitas na yan, na napakaliit, maliit pa sa butil, yung butil ng mansinitas na yan, maliit pa sa butil ng sili, maliit pa sa butil ng kamatis. Pero maniwala kayo, yung pinakamaliit na butil na yan, pag itinanim mo, tumutubo, lumalaki, hanggang naging puno ng kahoy na sa bandang huli, pwede maging silungan, hindi lang ng mga ibon, kundi kahit ng tao. Pwedeng akyatan nga ng mga bata. At pangalawa, yung libadura ay pampaalsa. No? Kung wala yung libadura, yung mga tinapay ngayon, no? Yung baking powder. No? Kung makita natin, yung pandesal ngayon, akala mo malaki. Pero pag kumutin mo, napakaliit na lang. No? Halo. No? Parang pampaalsa na lang lahat. No? Nilagyan ng maraming pampaalsa para lumaki yung pandesal. Pero ano ba ang ibig sabihin nito? Bakit inihambing ni Jesus na ang paghahari niya ay parang isang butil ng mustasa na nang maitanim, lumago, lumaki, at marami ang naka-benefits kahit yung mga ibon ay dumadapo. At pangalawa ay parang libadura. No, inihambing ni Jesus na ang paghahari ng Diyos ay parang libadura na naging elemento ito upang lumaki, umalsa ang harina, kung gagawa ka ng tinapay, parang tinapay. Para sa akin mga kapatid, gusto lang iparating ni Jesus sa atin na sa ating pagiging Kristiyano, sa ating pagiging sumasampalataya at binyagan, na sana ang ating pamumuhay ay maging gaya ng isang butil ng mustasa. Napakaliit lang. Ngunit pag itinanim ito at tumubo, lumalago, na marami ang makaangkin ng kanyang pagkasiya. No? Maraming makasilong, yung mga ibon makatapo sa kanyang mga sanga. At yung libadura, pag ilagay mo sa harina, kaunti lang yung harinang kakailanganin mo, pero pag may libadura, pampaalsa, lumalaki ito. At marami rin ang makakain. Siguro para sa akin mga kapatid, yung gusto lang ipahiwatig sa ating buhay araw-araw. Hindi naman nangangailangan yung Panginoon ng mga malalaking bagay na pwede nating gawin upang makilala tayo at upang makapagbigay tayo pansin sa iba. Kundi para sa akin, ang Panginoon ay talagang expecting us to do also our part kahit sa maliit lang na bagay. Maliit lang na bagay.
Ngunit sa maliit na bagay na ginagawa natin, malaki ang kanyang naparating sa mga tao na nakatanggap nito. No? The impact. No? Parang sabihin natin, minsan pag may makita tayo, umihingi, bigyan natin ng 5 piso, 10 piso. Minsan iniisip natin, what is 5 pesos? What is 10 pesos? Pero sa tao na tumatanggap nun, napakalaki ng impact sa buhay nila. No? And habang buhay sila, hindi nila makalilimutan yung panahon na nagbigay ka sa kanila. So para sa akin, parang ganun lang. No? That the gospel today challenges us to do our part, no, and to be a witness of this kingdom of God, yung paghahari ng Diyos, na sa ating kakayahan, sa maliit na bagay na ginagawa natin, ay makapagparamdam tayo ng kagandahang loob ng Diyos. Makapahayag tayo ng paghahari ng Diyos, gaya ng isang mustasa. Napakaliit lang ng butil. Pero pag maitanim ito, lumalago at lumalaki na parang punong kahoy. Na sana sa ating pagkatao, sa ating tagasunod ni Kristo, maging libadura din tayo na nagbibigay buhay, no? At nagbibigay kulay sa buhay. Hindi lang sa buhay natin, kundi sa buhay ng iba. Kasi gaya ng libadura, no? Yung pampaalsa, pag ilagay mo sa kunting harina at lutuin mo upang maging tinapay, lumalaki ito. Sana maging ganun tayo sa ating buhay. Magbigay tayo ng mga kilos, mga gawain na it will create a great impact to others. Na kahit sa maliit lang na ginawa natin, naging malaki ito. Yung bunga niya ay naging malaki. At doon, maramdaman nila na ang paghahari ng Diyos ay mararamdaman at maibibigay natin at maibahagi hindi sa mga malalaking bagay, kundi sa mga maliliit at taos-puso nating ibinabahagi at isinasabuhay sa ating pagkatao at we share it, no? Pinapahiwatig natin at pinapahayag at pinapakita sa iba. Nawa sa ating patuloy na pagninilay, maunawaan natin ng mabuti na ang paghari ng Diyos ay mararamdaman diyan mismo sa kung ano ang ating pwedeng ipahayag, pwedeng ipakita at pagiging saksi sa iba. Sa ating panalangin, manalangin tayo na sa Panginoon nabigyan tayo ng karagdagan pang kaalaman, karagdagan pang pananampalataya upang maging matapang tayo sa pagpahayag nito sa mga maliliit lang na bagay at ating isabuhay at maipaabot din sa iba, lalong-lalo na sa mga kapatid nating nawalan ng pag-aasa, sa mga kapatid nating hindi nila nararamdaman ang buhay ng presensya sa Diyos sa kanilang buhay. Amen.